Tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Hahawingin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 9, mga talatang 2 hanggang 10. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Kagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. Ito po ay ang kasuotan na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nagkaroon ng transfiguration, transformation or pagbabago ng anyo. Nalantad ang kanyang tunay na kalikasan sapagkat sinasabi ng Biblia na siya ay mula sa itaas, siya ay anak ng Diyos. Sumaningning ang kanyang kaanyuan. Nalantad kung sino si Jesus sa mata ng kanyang mga alagad. Yes! Ipinagdiriwang natin ngayon ang araw, ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok ng Tabor. May karanasan tayo sa buhay na maaari nating tawaging karanasan sa bundok ng Tabor. Anong ibig sabihin nito? Mga karanasan ito, labis ng ligaya dahil sa pagbibigay ng biyaya ng Diyos. Totoo naman yun, kapag tumanggap tayo ng malaking biyaya, nagbabago yung anyo natin. Nagiging maningning at masaya tayo, masigla, diba? Mga karanasan ito ng labis na ligaya dahil sa pagbibigay ng biyaya ng Diyos. Kung baga, damang-dama natin ang presensya at kalinga ng Diyos. Gusto nating manatili na lang ang ganitong kalagayan na parang ayaw na nating matapos ang ganitong karanasan. Totoo yun. Yes! Pero isang katotohanan sa buhay ay hindi lamang puro saya, meron ding mga kalungkutan at mga paghihirap sa ating pong buhay. Ilang panahon matapos ang karanasan sa bundok ng Tabor ay dadalhin tayo sa Golgota, lugar kung saan mararanasan ng Panginoon ang pagpapakasakit at kamatayan. Mga karanasan ito ng paghihirap dahil hindi tanggap ng mundo ang ating pinaniniwalaan at pinapanindigan, di ba? Kaya nga kinaharap ni Jesus yung pag-uusig, yung paghihirap, yung sakripisyo yun dahil sa kagagawa ng mga taong hindi tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Jesus. So ipinapakita lamang na sa buhay nito ay mayroong saya, mayroon ding dalamhati, mayroong kagalakan, mayroon ding paghihirap, o di ba? Mayroon ding pag-uusig or persecution. Ipinapakita sa atin ngayon ang buhay ni Jesus na ang Diyos ay kasama natin sa ligaya at sa hinagpis. Hindi niya tayo pababayaan. Ang tanong sa atin ngayon ay kung handa ba tayong sumama kay Jesus sa bawat karanasan sa buhay, ligaya man o hinagpis. Kaya nga ang dapat nating gawin, pakinggan natin palagi ang Panginoon at sumunod sa Kanya dahil sa Kanya natin mapagtatagumpayan ang bawat laban ng ating buhay. Kaya dapat kasama natin siya sa ating buhay na kung paanong nagtagumpay ang ating Panginoon sa Kanyang laban, tayo din ay mapagtatagumpayin. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.